Lalo pa hong tumaas ang naitalang kaso ng leptospirosis na pumalo na ho sa 244. Ang nasawi ilang linggo makaraan ang bagyong Karina at maging ng habagat. At sa tala po ng Department of Health, nasa 255 ang bagong kaso ng leptospirosis mula po lamang July 21 hanggang August 3. At sa harap nito, sumang-ayon ngayon ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa naging rekomendasyon ng Health Department sa LGUs na magkaroon ng ordinansa para ipagbawal ang paglublob sa tubig baha. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Yes, Alex at Ali, mula lamang Enero hanggang nitong Agosto at 3 ay umabot na sa higit 200 ang nasawi sa bansa dahil sa leptospirosis. Kaya naman ang Department of Health inirekomenda na sa mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng isang ordinansa na magbabawal, lalo na sa mga bata, sa paglangoy sa mga tubig baha. Tumaas ng 17% ang naitalang kaso ng leptospirosis sa bansa matapos ang pananalasa ng bagyong Karina at habagat. Sa monitoring ng Department of Health, mula Hulyo 21 hanggang Agosto 3, nagkapagtala ng 255 na kaso ng leptospirosis. Sa kabuuan mula nitong Enero, umabot na ngayon sa 2,115 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa kabuuan ng bansa. Mas mababa naman ito ng 23% kung ikukumpara sa 2,757 cases na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. May 224 naman ang naitalang nasawi. Sabi ng DOH, pwede pang tumaas ang mga kaso ng leptospirosis dahil ang incubation period ng sakit pwedeng mula 2 hanggang 30 araw mula nang ma-expose sa baha. Payo ni Health Secretary Ted Herbosa, nahahawig sa tarangkaso ang sintomas ng leptospirosis kaya hindi dapat maging kampante. Ma-inform natin yung mga kababayan natin na lumusong sa baha, na may sugat, na ngayon ay nakalatay, may lagnat, naninilaw. Ito ang mga suspected cases of lepton at kailangan magpatingin kaagad sa ospital. Meron na kaming reported at least 2 days ago I heard of about 4 cases of deaths na. So mataas ang mortality ng lepto lalo na kung late na sila na diagnose. Ang pagtaas aniya ng kaso ng leptospirosis ay isang problema sa pag-uugali. Usapin si Secretary Angara sa DepEd kasi I think we should start educating our children na hindi tama lumusong ang mga bata sa baha. Makikipag-ugnayan na rin ang kalihim sa Metro Manila Development Authority para sa solid waste management. Parang dengue rin to, vector control, no, vector-borne illness. Pag merong nagkakalat ng sakit, dadami yung sakit. So pag dumadami ang daga, dumadami ang lepto. So bakit dumadami yung daga? Solid waste management yan. So ang feeling ko, dapat maayos natin during the rainy season. Wala dapat makatambak ng solid waste. Di ba? Dapat nahahakot agad yan, nadadala sa wherever kailangan dalhin yan. At pag marami kasing solid waste, dumadami rin yung daga kasi may nakakain sila. So dumadami yan. Dadami rin talaga yung risk ng leptospirosis. Una na ring inirekomenda ni Herbosa sa mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng ordinansa na magbabawal sa paliligo o paglalaro, lalo na mga bata sa baha. Sagot naman ni Attorney Romando Artes, ang chairman ng MMDA, sang-ayon sila sa pagbabawal na ito kaya iimbitahan nila ang DOH sa susunod na Metro Manila Council meeting para mapag-usapan kung paano ito gagawin. Yung implementation. We can only advise kasi paano gawin natin? Hulihin ba natin? Pag naliligo yung mga bata sa baha, paano kung papasok sila sa eskwela? Hindi sila pwedeng hindi lulusong, yung mga ganon. So we have to discuss yung details po niyan. Pero in the meantime siguro, yung advisory importante dahil it's a health issue and health concern. Paalala ng DOH, pagkatapos lumusong sa baha, mahalaga na maghugas agad gamit ang malinis na tubig at sabon. The soap will kill the bacteria. Kung may sugat kayo sa paa, na palusong kayo, patingin na kayo sa doktor kasi pwede kayong resetahan. Tiniyak naman ni Herbosa na patuloy silang nakamonitor sa sitwasyon. Dahil napupuno naman na ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI, pwedeng tumawag ang mga pasyente na may leptospirosis sa DOH Lepto Helpline.
Isa pang binabantayan ng DOH ngayong panahon ng tagulan ay ang mga kaso ng dengue. Batay sa pinakahuling monitoring ng kagawaran, umabot na ngayon sa 33% ang itinaas ng dengue cases sa bansa. Kung ikukumpara sa 102,374 lang na naitala noong nakaraang taon, mula Enero hanggang Agosto, ngayon ay nakapagdala ang DOH ng 136,161. Pero ayon kay Herbos, ang magandang balita naman ay bumababa na yung bilang ng nasasawi dahil sa dengue. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, linawin natin, no? Tama si Chairman Artes na hindi mo naman mapipigilan. Kung may pupuntahan ka, talagang lulusong ka talaga sa tubig baha. Bakit nga ba nila paparusahan yung ating mga kababayan na hindi man nila kasalanan na nagbaha, ano? Hindi ba dapat na solusyonan kung anong dahilan kung bakit binabaha ang ating bansa? Alex, nagsimula kasi ang pahayag na yan ni Secretary Herbosa nung kasagsaga ng bagyong Karina at Habagat na matindi yung mga pagbaha na napapanood daw niya sa telebisyon na yung mga bata, akala mo pupunta sa outing, meron pang salbabida yung iba na nakikita niya at nagtatuwang-tuwa, nagtatampisaw, naliligo sa mga tubig baha. Kaya ang sabi niya, nasa na yung mga magulang ng mga batang ito? Bakit pinapayagan yung mga bata na mistulang ginagawang recreation yung tubig baha na napakadelikado? Ayun. Sige. So, dapat pag-usapan mo na yan, no? Dahil medyo tatas ang kilay ng ilan natin mga kababayan tungkol dyan sa ordinansang yan. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan sa DOH. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.